At sasabihin mo sa sarili mo, wow. Wow. Ang sarap. Ang sarap. Sapagkat ang Diyos ang umaakap sa akin ngayon. Kung hindi nyo pa nararamdaman ang tunay na akap ng pagmamahal, damhin mo ngayon. Kapag kumikilos ang banal na Espiritu. At kapag ang banal na Espiritu ang umakap sa iyo, huwag ka nang magpapapalag pa. Huwag ka nang mga tuwiran pa. Suko mo na ang sarili mo at sabihin mo, Panginoon, salamat sa akap mo! Kung saan ka nang galing, doon ka babalik. Umuwi ka sa inyo, di ba? Umalis ka, babalik ka mamaya, hindi ba? Di naman doon sa ibang bahay ka, uuwi, hindi ba? At pag uwi mo, gusto mo, madatnan mo doon yung mga iniwan mo, hindi ba? Kung wala ang nanay mo, hahanapin mo, hindi ba? Asan ang nanay ko? Hindi ba? At kung may kailangan ka, ba't di niya ako iniwanan ng pera? Bakit umalis siya? Hindi siya nagsabi sa akin. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Iniwan mo ng matagal ang Diyos. Inihintay ka ng Diyos na magbalik sa piling niya. Ngayon na! Kayong lahat na narito, bukas na. Subalit hindi lahat ng pintuan ay nagpapapasok. Hindi lahat ng bukas na pintuan ay nagpapatuloy ng dumarating. Merong pintuan na dagling nagsasara. Ang pintuan na sinasabi ay ang mga puso na. Ang Diyos ay nais pumasok dyan ngayon. Open your door. Sapagkat ang Diyos kanina pa gustong pumasok sa bawat puso ninyo. May magsasabing, matagal ko na siyang tinanggap. Ito ang sasabihin ng Diyos, anak, kulang naman ang tinanggap mo eh. Daliri kulang ang tinanggap mo! At ang sabi ng Diyos, anak, gusto ko ang buong pagka-Diyos ko ay papasukin mo sa puso mo. Para ang pagkakatawag ko sa iyo, ang calling ko sa iyo na paglingkuran mo ako ay magagawa mo sapagkat nandyan ako buong-buo sa puso mo. Walang pagalingan. Kapag si Jesucristo ay dala ng tao, hindi niya iisipin kung saan siya kukuha ng kakainin. Hindi niya iisipin yung umaaray niyang balakang. Basta sasabihin niya, Panginoon, kasama kita, bahala ka na sa akin. Kapag hindi ka ngayon nakinig sa Diyos, ano ang sabi ng Diyos? Susundan ka ng Diyos. At hihilahin ka pabalik sa Kanya at mahirap kapag hinihila ka.
sapagkat meron kang pinuntahang iba. Pababalikin ka. At aaray ka sapagkat naghihilahan kayo ng humahatak sa langit. Kaya para hindi ka umaray, ano ang gagawin mo? Sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, ayaw kong umaray, kaya sa iyo na lang ako. Iiwan ko yung dati kong kasama na lasinggera. Walang ginawa kundi uminom. Babae ka, babae mong tao, ang galing mong uminom ng alak. At anong sabi ni Satanas? Ang sarap ng alak na ito. Imported ito. Di mo na ito bibilin pa sapagkat ito ay bigay lang sa'yo. At anong sabi mo? Oo, ano? Mahal ito, hindi ba? Ngayon lang naman. Makinig sa mga umiinom ng alak. Uminom ka ng alak sapagkat yan ay makatutulong sa iyong katawan. Subalit ang alak na iinumin mo ng malabis, dadaling ka niya sa tiyak. Nakapahama ka. Ang alak ay nakakapagpababa ng kangal ng isang tao. Subukan mong sumubrang inom mo. Ang paa mo mawawala. Kamay ang gagamitin mong panlakad. Tao ka, templo ka ng banal na espiritu. Pagagapanin mo dahil sa alak. Yan ba ang kilala ang Diyos? Kung kilala mo ang Diyos, aayusin mo ang templo niya. Sapagkat dalawan. Amen. Isa pa. Babala sa mga humihit-hit ng sigarilyo. Babala. Huwag ka nang mayabang. Kung gusto mo magyabang, ipagyabang mo si Jesus. Huwag ka nang mga tuwira na yung sigarilyo pang parelax, pang pakondisyon. Sabi kasi ni Satanas di ba? Kapag nag-iisip ka, ang kasama mo yung sigarilyo. Di ba? Sa bawat titik mo, nawawala yung problema mo. Sapagkat, mawawala nga yan sa isang iglap. Kailan ba kayo magigising? At hanggang kailan pa ang pagkakatulog mo? Simple. Ikaw ba ang gumawa ng buhay mo? Ikaw ba ang humugis yan? Sino? Anong sabi ng Diyos? Ako ang humugis at umayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan! Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na di mo naunawaan. Yan na yung sigarilyo, di mo naunawaan, yan pala ang papatay sa iyo. Kaya nga tinawag ka dito ng Diyos para ipaunawa sa
sa'yo na ang katawan mo ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos.